Sa taas, si Yuan Kongya ay lumulutang, kumikislap ang kanyang mga mata sa matinding determinasyon. Huminga siya ng malalim at bumuga ng malamig na hamog na bumaba patungo sa tubig. Agad na nagyelo ang ilog, nagiging isang dambuhalang bloke ng yelo na abot ang buong abot tanaw. Tahimik ang battlefield. Dati ay kaguluhan, ngayon ay nakatayo ang isang dambuhalang glacier, libu-libong metro ang haba, kumikislap na parang malamig at walang awang higante sa ilalim ng maputlang liwanag. Lumulutang si Yuan Kongya sa taas, hinal na hinal, halos ubos na ang kanyang kapangyarihan mula sa malaking pagsisikap. Pero mayroong mapagmalaking ngiti sa kanyang mga labi. Magtago ka sa likod ng iyong mga taktika, bulong niya, halos isang hinina lang ang lakas ng kanyang boses. Pero kahit ikaw ay hindi makakatakas sa ganitong klaseng atake. Ngunit, hindi pa lang siya natatapos sa kanyang pagsasalita, biglang lumitaw ang isang pinto sa ibabaw ng higanteng bloke ng yelo. Lumabas si Jiang Yi, huminga ng malalim at mumiti sa kanya. Matalino ang galaw mo pero hindi yan ubra sa akin, sigaw ni Jiang Yi. Ang espasyo kung saan siya nagtago ay parang isang walang laman na kawalan na walang hangin o buhay. Pero para sa sandaling iyon, perpekto ito para iwasan ang mga atake niya. Nanigas ang mukha ni Yuan Kongya. Hindi niya inaasahan ito. Nagkibit balikat siya sa pagkadismaya. Jiang Yi, hangal ka. Hindi ako papayag na hindi kita matatalo. Ang dating kalmadong pinuno ng mga sumasamba sa niebe ay parang batang babae na lang na puno ng pagkadismaya. Naghandang umatake muli, ngunit biglang nakaramdam siya ng matinding sakit sa ulo. Naging malabo ang kanyang paningin at hinaplos niya ang kanyang noo, pilit na tinatanggal ang kakaibang pakiramdam. Agad na napansin ni Jiang Yi ang pagbabago. Ngumiti siya ng mayabang at kinawayan siya ng mapanukso. Sige nga, subukan mo akong hulihin, batang hangal, pang-aasar niya. At biglang idinagdag, nga pala, ako nga ang sumaksak kay Xing Yixian sa dibdib. Sinadya kong hindi tamaan ang puso niya para mamatay siya sa mga bisig mo. Ayos ba yun? Nanginginig sa galit si Yuan Kongya. Hindi niya maiwasang maalala si Xing Yixian, ang huling taong pinagkatiwalaan niya. Bigla siyang sumigaw, kung ganoon, ipapadala kita sa kabilang buhay para makasama mo siya. Samantala, patuloy na kumakain si Jiang Yi ng pagkaing nagpapabalik ng kanyang enerhiya. Mabilis na nauubos ang lakas niya at hindi siya maaaring tumigil sa pagkain. Tingnan natin kung sino ang mas tatagal, sabi niya, handa na sa susunod na laban. Nagpatuloy ang matinding laban sa pagitan ni Jiang Yi at Yuan Kongya, parehong ayaw magbigay. Ang sunod-sunod na pag-atake ni Jiang Yi ay lalong nagpapainit ng ulo ni Yuan Kongya. Hindi naman kulang sa lakas si Yuan Kongya, sobra-sobra pa nga, pero kulang siya sa karanasan sa tunay na laban. Lalong lumalakas ang determinasyon niyang sirain si Jiang Yi dahil sa mga pang-aasar nito. Ngunit may kakaibang nararamdaman si Yuan Kongya. Parang nahihilo siya, parang umiikot ang paligid. Naging malabo ang kanyang paningin at tila nasusuka siya. Noong una, inakala niyang emosyon niya lang iyon. Pero napagtanto niyang hindi lang iyon. May kakaiba sa kanyang katawan. Huminto siya sa kalagitnaan ng ere, hawak-hawak ang kanyang noo at nagdingit-ngit sa sakit. Ano? Anong ginawa mo sa akin? Sigaw niya, galit na nakatingin kay Jiang Yi. Nakangiti si Jiang Yi habang lumalalim ang kanyang kumpiyansa. Nagsisimula na, hindi ba, sabi niya, parang bulong sa sarili. Ngunit agad niyang tinago ang ngiti, nagkunwaring tinutukso pa rin siya. Huwag mong sabihing hindi mo kayang kontrolin ang kapangyarihan sa loob ng katawan mo, pang-aasar niya. Baka naman mga kaluluwa ng lahat ng taong pinatay mo ang nanggugulo sa iyo ngayon. Nagningning sa galit ang mga mata ni Yuan Kongya, ngunit lalong kinabahan siya sa mga sinabi ni Jiang Yi. Alam niya sa kanyang kalooban na totoo ang mga bintang nito. Upang makuha ang kanyang lakas, maraming tao ang pinatay niya na gumagamit ng kapangyarihang Ice Soul, pati na ang ilan sa kanyang mga dating alagad, kasama na si Xing Yixian na lubos niyang pinahalagahan. Tumigil ka! Ano bang alam mo tungkol sa akin? Sigaw niya. Binaliwala ang sakit, umatake siya ng buong lakas kay Jiang Yi. Nag-crack ang lupa, umikot ang mga ulap, humihiyaw ang hangin, nag-aalab ang apoy, at umikot ang niebe, puno ng kaguluhan ang paligid. Pero parang walang pakialam si Jiang Yi, nananatiling matatag, parang laruan na hindi kayang itumba kahit gaano pa kalakas ang bagyo. Ang tanging kahinaan niya ay mas mabilis maubos ang enerhiya niya kaysa kay Yuan Kongya. Pero may mga sikreto siyang taktika, ang Legion of Torture, ay nagbigay sa kanya ng dagdag na lakas, at marami pa siyang naitabi na pagkaing nagpapabalik ng enerhiya sa kanyang espasyo.
Alam ni Jiang Yi na hindi pwedeng magpatuloy ng walang hanggan ang palitan nila ng atake. Hindi kaya ng kanyang pinakamalakas na atake, ang Divine Kamui, na talunin si Yuan Kongya. Kaya, ano ang punto ng lahat ng ito? Ang lumalalang sakit ni Yuan Kongya ang sagot sa tanong na yon. May lihim na plano si Jiang Yi, at nagsisimula na itong magkabisa. Ito ang Plan 2, ang lason. Ang unang plano ay nabigo dahil nakontrol ni na Yuan Kongya at Xin Yixian ang kanilang mga zombie at nagamit ang kanilang kapangyarihan para panatilihing payapa ang Tianhai City. Pero nang mabigo iyon, sinimula ni Jiang Yi ang Plan 2 na umiikot sa paggamit ng espesyal na lason mula kay Bian Jianwu. Marami ang pagbabago sa mundong ito at hindi lahat ay maganda. May malaking kapintasan ang kapangyarihan ni Bian Jianwu. Sa bawat paggamit nito, nagkakaroon ng permanenteng pinsala sa katawan nila. Ang mutasyon na ito ay namamana at hindi kayang ayusin ng modernong medisina. Na-absorb ni Yuan Kongya ang kapangyarihang iSoul, ngunit na-absorb din niya ang negatibong epekto nito. Hindi hinulaan ni Jiang Yi ito, sigurado siya, dahil sa isang sulat mula kay Li Jin. Sa sulat, inilarawan ni Li Jin ang isang babaeng pari mula sa Snow Worship Church na kayang kontrolin ang yelo at niebe gamit ang kanyang hininga. Pero sa bawat paggamit ng kapangyarihan nito, siya'y inuubo dahil nasisira ang kanyang mga baga. Nang makita ni Li Jin si Yuan Kongya na pinatay ang paring iyon, napansin niya na si Yuan Kongya mismo ay nagsimulang umubo ng katulad. Ang detalyeng iyon ang nagpatibay kay Jiang Yi na hindi lang kapangyarihan ang sinisipsip ni Yuan Kongya, pati na rin ang mga kahinaan ng mga taong pinatay niya. Kaya, isinagawa ang Plan 2. Ang mga lihim na kapintasan ni Bian Jianwu ang susi, at walang sinuman sa Tianhai City ang nakakaalam nito. Hindi alam ni Yuan Kongya ang kapalit ng paggamit ng kanyang bagong kapangyarihan. Nang makuha niya ito, labis siyang natuwa at sabik na gamitin, hindi na malayang sa bawat paggamit niya, lalong lumalala ang mga side effects. Para itong pagsindi ng paputok, sa bawat paggamit, mas lumalapit siya sa tuluyang pagkaubos. Alam ito ni Jiang Yi. Kailangan lang niyang ipagpatuloy ang laban, piliting gamitin ni Yuan Kongya ang kanyang kapangyarihan ng paulit-ulit. Pinakamagandang plano ni Jiang Yi ay ipalaban ang buong Tianhai City kay Yuan Kongya ng palitan, parang relay race. Sinubukan na ng mga pangunahing puwersa at ng investigation team na pagurin siya, at nang natalo sila, si Jiang Yi naman ang pumasok para ituloy ang laban. Isa itong matalinong plano na gawa ni Jiang Yi. Sabi nga sa kasabihan, huwag ipaalam ang susunod mong hakbang. Lalong lumalim ang ngiti sa mukha ni Jiang Yi. Kung matatalo niya si Yuan Kongya, matatapos na ang krisis sa Tianhai City. At higit sa lahat, siya lang ang makakakuha ng kanyang Epsilon level na kapangyarihan. Alam ni Jiang Yi na darating ang sandaling ito. Pero bahagi rin ng kanyang plano si Wu Di. Sa tuwing matatalo si Wu Di, lumalabas ang ngiti sa labi ni Jiang Yi. Naiinis sa ugali ni Wu Di, alam niyang kaya niya itong pabagsakin nang hindi man lang gumagalaw. Kung ma-absorb ni Jiang Yi ang mga kakayahan niya, para na rin siyang nakakuha ng lakas ng dose-dosenang pinakamalalakas na mutant ng sabay-sabay. Baka pa nga maabot niya ang Epsilon level. Pero hindi niya sasabihin kay Yuan Kongya ang lahat ng ito. Kung malalaman niya, baka tumakas siya, at hindi niya pwedeng hayaang mangyari iyon. Kaya't patuloy niyang tinutulak si Yuan Kongya gamit ang kanyang mga salita. Alam kong galit ka sa mundo at gusto mong wasakin ang lahat, pang-aasar niya. Pero hindi ka inosente. Kung hindi lang nagtatag ng kulto ang mga magulang mo at ng scam ng mga tao, hindi ka sana napahamak ng ganito. Alam kong huli na pero nakikiramay ako sa mga nasawi, mga scammer nga lang. Lumitid ang mga mata ni Yuan Kongya. Nagbalik ang mga mapapait na alaala na matagal na niyang pilit kinakalimutan, mga alaalang ayaw na niyang balikan. Naalala niya kung paano namatay ang kanyang mga magulang sa isang pagbagsak ng eroplano. Sa kanilang burol, sumugod ang mga galit na tagasunod at pinagtatadyakan ang mga kabaong. Galit na galit sila dahil sa panloloko at binuhos ang galit kay Yuan, itinulak siya pababa. Sinubukang iligtas siya ni Xin Yixian pero natalo siya sa dami ng mga galit na tao. Luhaan ang mga mata niya habang nagmamakaawa na itigil na nila pero walang nakinig. Tandang-tanda niya pa ang sakit ng araw na yon. Akala niya ay hindi na siya mabubuhay. Biglang napahawak si Yuan Kongya sa kanyang ulo at napasigaw sa sakit. Isang malakas na bugso ng enerhiya ang lumabas mula sa kanya, lumaganap sa lahat ng direksyon. Lumalabo na ang paningin ni Yuan Kongya. Sinubukan niyang ituon ang tingin kay Jiang Yi, pero tila isang malabong silweta na lang ang nakikita niya.
Sumasakit ang kanyang ulo at bumalot sa kanyang puso ang matinding pakiramdam ng panganib. Ano ang ginawa mo sa akin, Jiang Yi? Sabihin mo, sigaw niya, puno ng galit at takot ang kanyang boses. Pinagmasdan siya ni Jiang Yi mula sa malayo, kalmado at kontrolado. Alam niya na ang mga epekto ng kapangyarihang na-absorb ni Yuan Kongya ay hindi na kayang pagalingin. Habang patuloy niyang ginagamit ang kanyang mga kakayahan, lalong lumalala ang kanyang kalagayan. Sa tingin mo ba sasabihin ko sa'yo, sagot ni Jiang Yi na may tusong ngiti sa kanyang mga labi. Hindi niya hahayaang matuklasan nito ang kanyang plano. Kahit na umaayon ang mga pangyayari sa kanya, alam niyang hindi siya pwedeng maging kampante. Tinitigan siya ni Yuan Kongya, kumbinsidong may ginawa siya sa kanya. Mayabang na hangal, sigaw niya. Isang maliwanag na liwanag ang bumalot sa kanyang katawan, nagliliwanag ng matindi. Ito ang kanyang kapangyarihan para pagalingin ang sarili mula sa anumang sakit o pinsala. Pero may hindi inaasahang nangyari. Sa halip na gumaan ang kanyang pakiramdam, lalo pang lumabo ang kanyang paningin, at lalong tumindi ang sakit sa kanyang ulo. Nagsimula siyang ubuhin, isang malalim at masakit na ubo na tila yumanig sa buong katawan niya. Nakita ni Jiang Yi ang kanyang pagkakataon. Alam niyang kailangan niyang umatake habang nahihirapan si Yuan Kongya. Divine Kamui, sigaw niya, pinakawalan ang kanyang pinakamalakas na atake at sumugod papunta sa kanya. Naramdaman ni Yuan Kongya ang panganib at mabilis na ginamit ang kanyang mga kapangyarihan para protektahan ang sarili. Naitaboy niya ang atake, pero matindi ang pinsalang dinulot nito sa kanyang nanghihinang katawan. Lalong tumindi ang kanyang pag-ubo, hindi na maitago ang sakit na nararamdaman. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya matukoy kung ano ang nangyayari sa kanya. Sumpa kaya ito, tanong niya sa sarili. Mula sa malayo, nagmamasid ang iba pang mga mandirigma, naguguluhan. Nakita nilang malakas na umuubo si Yuan Kongya, pero wala silang ideya kung ano ang ginawa ni Jiang Yi sa kanya. Subalit si Xiao Honglian ay tumingin kay Jiang Yi na puno ng paghanga, iniisip kung may kinalaman ba ang kakayahan niya sa lason o anumang bagay na maaaring magpahirap kay Yuan Kongya. Bukod dito, idinagdag pa ni Wei Dinghai na tila imposible ang paglason sa isang makapangyarihang mutant tulad ni Yuan Kongya habang nasa gitna ng laban. Biglang natauhan si Baili Changqing, isa sa mga mandirigma. Ito'y dahil sa kapangyarihan ng kapitan, sabi niya, lumaki ang mga mata sa pag-unawa. Tumango ang natitirang kasamahan niya. Alam nila ang lihim na kahinaan ng mga kakayahan ni Bian Jianwu, ngunit hindi alam ng mga mutant sa Tianhai City. Mahinang bulong ni Meng Xiu, isa pang miyembro ng grupo, matapos niyang maabsorb ang kapangyarihan ng kapitan, nakuha niya pati ang mga side effects nito. Plano ba ito ni Jiang Yi mula pa noong simula, o swerte lang? Tumingin siya kay Baili Changqing, puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Hindi mukhang swerte, sagot nito. Malinaw na pinag-isipan ni Jiang Yi ang lahat ng ipagamit niya sa kapitan ang kanilang ice crystal. Alam niya kung ano ang mangyayari. Si Woody, na mahina nang nakahiga sa kanyang sleeping bag, ay pabirong nagbulong, ginamit tayo ng tusong taong iyon. Huwag mong sabihing masama yon, kalmadong sagot ni Baili Changqing. Ginawa niya ang kailangan para mailigtas tayo. Alam marahil ng kapitan ang plano ni Jiang Yi, pero sinunod niya pa rin ito. Sa sandaling iyon, naalala ni Baili Changqing ang narinig niyang usapan ng kapitan bago ito namatay, nauunawaan ang ibig sabihin nito nang sinabi niyang nilinlang siya ni Jiang Yi. Sa kabila ng lahat, tinuloy pa rin niya ang plano ni Jiang Yi. Sa madaling salita, alam ni Bian Jianwu na mangyayari ito. Muling tumingin si Baili Changqing sa labanan, tumindi ang paghanga niya kay Jiang Yi. Pero isipin mong kaya niyang planuhin ang lahat ng ito, ginamit pa tayong parang mga piyesa sa chessboard niya kamangha-mangha. Kahit na may bahagyang pakiramdam na parang nagamit, hindi maiwasan ni Baili Changqing ang paggalang sa matalinong taktika ni Jiang Yi. Nagmumura si Woody, kamangha-mangha. Mas parang nakakainis. Kapag natapos na ito, ipapakita ko sa kanya ang tunay na galit ko. Sinubukan niyang tumayo, pero inabutan siya ng matinding pagkapagod at bumagsak muli, malakas na umuubo. Kalma lang, Woody, mahinahong sabi ni Meng Xiu. Magpahinga ka muna. Wala na tayong magagawa sa ngayon. Nagningning ang kaunting pag-asa sa kanilang mga mata habang lalong lumalala ang kalagayan ni Yuan Kongya. Alam nila na tanging sa pagkatalo ni Yuan Kongya kay Jiang Yi lamang sila magkakaroon ng pagkakataon na mabuhay. Samantala, patuloy na lumayo si Jiang Yi, kumakain para maibalik ang kanyang enerhiya habang iniiwasan ang mga atake ni Yuan Kongya.
Alam niya na ang Divine Kamui niya ay napakamahal gamitin, kahit pa may mga pagkaing nagpapabalik ng enerhiya. Kailangan niyang itabi ang kanyang lakas para sa mas mahalagang sandali. Alam din niya na kung matatalo niya si Yuan Kongya, ang iba sa paligid niya ay hindi magdadalawang isip na agawin ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang Epsilon level na mutant. Hindi niya palalampasin ang pagkakataon na maabsorb ang lahat ng kapangyarihan ni Yuan Kongya. Wala siyang gaanong pakialam sa iba pang mga puwersa, dahil kaya niyang harapin sila sa loob lamang ng ilang segundo. Subalit, nakatuon ang kanyang pansin sa investigation team, kung susubukan nilang makialam, hindi siya mag-aatubiling lumaban, kahit pa mangahulugan ito ng pagtutunggali laban sa buong bansa ng Jiangnan sa hinaharap. Ang kapangyarihan ito ay para sa kanya lamang. Para makatipid ng lakas, gumamit si Jiang Yi ng espesyal na sandata, ang Origin Bullet. Isa itong pistola na ginagamit ng mga tropa sa hangganan, ngunit mas malaki at mas malakas kumpara sa karaniwang baril. Ang mga itim na bala nito ay labis na mapanira laban sa mga mutant. Ginamit ni Jiang Yi ang kanyang kakayahan sa pagtalon sa espasyo upang iwasan ang mga atake ni Yuan Kongya, sinasamantala ang kanyang sakit at kawalan ng pokus upang siya ibarilin. Malakas ang bawat putok ng Origin Bullet, ngunit hindi likas kay Yuan Kongya ang umiwas, sa halip, ginagamit niya ang kanyang pinatibay na katawan upang salagin ang mga bala. Para sa kanya, ang pag-iwas ay nangangahulugang pagtanggap na siya ay dumedepensa, at hindi niya ito matatanggap. Naniniwala siyang siya ay napili, isang apostol ng Diyos, napakalakas na hindi na kailangang umiwas kaninuman. Ngunit habang patuloy niyang tinatanggap ang mga tama, mas mabilis na nauubos ang kanyang enerhiya, at lumalakas ang mga side effect ng kapangyarihan ni Bian Jianwu. Huli na nang mapagtanto ni Yuan Kongya ang panganib na kinakaharap niya. Kung titigil siya sa paggamit ng kanyang kapangyarihan, mabilis siyang malalamangan ni Jiang Yi. At may mga ibang nagmamasid, naghihintay na bumagsak siya. Matatalo ba talaga ako? Tanong niya sa sarili, habang dinadaluyong ng takot. Ayaw niyang aminin ito. Nagpagod silang dalawa ni Sheng Yishen, pinlano ang lahat para makarating sa puntong ito. Inangkin niya ang mga kapangyarihan ng maraming mutant, pati na ang mga pinakamahusay tulad ni Bian Jianwu. Inakala niyang wala nang makakapigil sa kanya, na wala nang makakalaban sa kanya sa Tianhai City. Ngunit ngayon, si Jiang Yi, ang kakaibang kalabang ito, ay naitulak siya sa sulok. Kung lakas lamang ang usapan, madudurog niya ito ng madali. Malakas ang kanyang Divine Kamui, ngunit limitado ang saklaw. Kung gusto niyang umalis, hindi siya mapipigilan nito. Gayunpaman, perpekto ang depensa ni Jiang Yi. Kahit na siya'y isang Epsilon-level mutant, hindi niya mapasabog ang depensa ni Jiang Yi. Kung isang mas bihasang mutant ang may ganitong kapangyarihan, hindi sana madaling naabot ni Jiang Yi ang kanyang layunin. Pero kahit ngayon, hindi rin madaling laban para kay Jiang Yi. Ang tanging dahilan kung bakit siya nakakapit ay dahil sa kakayahan ng Xingtian na Army of Torture at ang tuloy-tuloy na pagbibigay lakas ni Yang Mi mula sa pagkain ng espesyal na power food. Kung wala iyon, hindi sana siya tumagal laban kay Yuan Kongya. Ang Epsilon ang pinakamataas na antas ng mutant, at ang dami ng kapangyarihan ni Yuan Kongya ay napakalaki na nagpapahirap sa sitwasyon ni Jiang Yi. Sa kabutihang palad, kumukuha siya ng enerhiya mula sa mga panlabas na pinagkukunan. Sheng Yishen. O pasensya na Yuan Kongya, anong nangyari? Sa wakas ba, handa ka ng sumuko, panunuyan ni Jiang Yi habang naglunsad ng isa pang atake. Hindi binibigyan ng pagkakataon ang kanyang kalaban na makahinga. Kung susuko ka at isusuko ang iyong kapangyarihan, baka maisip kong hayaang mabuhay ka, pang-uyam niya, habang kinakain ang energy food na nakatago sa kanyang dimensional space, sinusubukang guluhin ang isipan ni Yuan Kongya. Bagaman malabo na ang paningin ni Yuan Kongya, malakas pa rin ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Kahit hindi na siya makakita ng maayos, nararamdaman pa rin niya ang lahat ng nasa paligid sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanyang ibang abilidad. Tumugon si Jiang Yi gamit ang maraming ice pick at nilunok ito sa pamamagitan ng dimensional door. Nawawala na kay Yuan Kongya ang mga bentahe sa labanan. Sa una, inakala niyang madali niyang matatalo si Jiang Yi. Pagkatapos ng lahat, mas malakas ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban, at mas marami siyang nakaimbak na kapangyarihan kaysa kay Jiang Yi. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay mayroong napakaraming inventaryo ng power food si Jiang Yi na nakatago sa kanyang dimensional space. Para itong isang laro kung saan ang isang mababang antas na manlalaro ay may dalang 10,000 healing potions laban sa isang napakalakas na boss. Maaaring hindi malakas ang kanyang atake,
Ngunit sa dami ng pagpapagaling, sa huli ay mananalo siya. Ngunit hindi iyon ang pinakamasaklap. Ang pinakamalaking pagkakamali ni Yuan Kongya ay nasa kanyang sariling katawan. Sa wakas, napagtanto niya kung bakit nagbabago ang kanyang katawan. Ang problema ay nasa yelo na ibinigay niya kay Jiang Yi at sa iba pa. Sa simula, matalino ang kanyang plano. Ang Ice Soul ay maaaring makatulong sa mga tao na magising ang kanilang mga kapangyarihan o mapalakas ang kanilang potensyal. Siyempre, gugustuhin ng mga pinuno ng iba't ibang pangkat na itago ito para sa kanilang sarili o para sa mga mahuhusay na baguhan. Kapag namatay ang mga yon, babalik ang kapangyarihan sa katawan ng Empty Knight. Ngunit hindi niya inaasahan na may gagamit ng yelo para lokohin siya, sadyang ibinibigay ito sa isang taong magkakaroon ng malaking negatibong epekto. Nang mapagtanto niya ang nangyayari, huli na ang lahat. Nag-trigger na ang mga negatibong epekto at malubhang nasira ang kanyang katawan, at kahit ang kanyang mga kakayahan sa pagpapagaling ay hindi na ito kayang ayusin. Pagkatapos ng lahat, ang mga genetic mutations ay hindi na mababago. Nagbaluktot ang ekspresyon ni Yuan Kongya sa inis. Hinarap niya si Jiang Yi at tinanong, "Kailan mo ako niloko?" "Kailangan kong malaman ang sagot." Ngumisi si Jiang Yi. "Pumunta ka na lang sa imperno at tanungin mo siya roon," sabi niya bago maglunsad ng isa pang atake patungo sa ulo ni Yuan Kongya. "Hayop ka! Jiang Yi, puputulin ko ang ulo mo ngayon." Sa isang mabilis na galaw ng kanyang kamay, nagpakawala si Yuan Kongya ng napakalaking pader ng yelo para salagin ang paparating na atake. Ngunit sa paggamit ng kanyang kapangyarihan, nakaramdam siya ng matinding sakit sa ulo, para bang tinutusok ng karayom. Hawak-hawak ang ulo sa matinding sakit, nagsimula siyang manghina sa ere. "Hindi ko kayang ipagpatuloy ang laban na ganito," naisip niya. Alam na niyang hindi niya kayang manalo sa laban, hindi sa kasalukuyang kalagayan niya. Naipako ni Jiang Yi ang sitwasyon, at ang mga kapangyarihan ni Yuan Kongya ay nagiging pabigat kaysa tulong. Kailangan niya ng oras upang ayusin ang pinsala at magpagaling ng husto. Kapag nakontrol na niya ng buo ang kanyang mga bagong kapangyarihan, babalik siya upang tapusin ang laban. Sa isiping iyon, nagpasya siya. Binaliwala ang sakit, tumalikod si Yuan Kongya at tumakbo palayo kay Jiang Yi. Hindi nagulat si Jiang Yi. Inasahan na niya ang bawat posibleng galaw ni Yuan Kongya. Ngayong araw, hindi makakatakas si Yuan Kongya. Mamamatay siya sa kamay ni Jiang Yi, anuman ang mangyari. Kahit pa ang Diyos ang pumagitna, hindi siya maililigtas ngayon. "Tinatawag mo ang sarili mong Diyos, pero bakit ka tumatakbo?" tanong ni Jiang Yi, kalmado ang boses. Pinanatili niyang malayo ang distansya, sumusunod ng dahan-dahan. Ayaw niyang mapalapit at mapahamak sa isang biglang atake, alam niyang napakarami ng kapangyarihang nakain ni Yuan Kongya. Ang ngayon ay si Yuan Kongya na may lakas mula sa maraming mutant, kabilang ang isa na may pinahusay na pisikal na kakayahan, kaya't delikado siyang kalaban sa malapitan. Hindi magpapakampante si Jiang Yi. Hanggat kaya niyang patagalin ang laban hanggang sa hindi na kayanin ni Yuan Kongya ang kanyang mga sugat, tiyak ang kanyang tagumpay. Isa siyang matyagang maangaso at marami pa siyang oras. Mabilis si Yuan Kongya. Parang puting sinag ng liwanag siyang dumaan sa kalangitan. Ngunit gaano man siya kabilis, hindi niya malalampasan ang kakayahan ni Jiang Yi na tumalon sa espasyo. Sa ibaba, nakatingin ang mga tao mula sa rehiyon ng Jiangnan at iba pang mga pangkat. Nang makita nilang tumatakas si Yuan Kongya, alam nila kung ano ang ibig sabihin nito, panalo si Jiang Yi. Nakatitig si Bai Li Changqing sa kalangitan, seryoso at matalim ang tingin. Isang sugatan at tumatakas na Epsilon level na mutant. Kung makuha niya ang pinagmumulan ng kapangyarihan ni Yuan Kongya, malaking tulong ito sa kanyang sariling kapangyarihan. At hindi lang siya ang nakaisip ng ganoon. Nagsimula nang magtinginan ng iba, alam nila na ang sinumang makakuha ng kapangyarihan ni Yuan Kongya ay magiging mas makapangyarihan. Sa mundong ito na puno ng pagkawasak, lakas lang ang tanging batayan ng tagumpay. Habang patuloy na pinapanatili ni Jiang Yi ang tamang distansya mula kay Yuan Kongya, naghihintay siya ng tamang pagkakataon. Sa malayo, sa gitna ng mga guho, tinignan ni Wei Dinghai ang kanyang pilay na braso at mariing pinigilan ang kanyang galit. "Kahit mapahamak ang lungsod na ito, masyado akong nanghina sa pagkawala ng aking braso. Kung hindi ako susugal ngayon, mawawala sa akin ang lahat." Kumikislap ang kanyang mga mata sa malayelong bughaw at nagsimulang bumuo ng isang bagyo sa kanyang paligid. Sa isang iglap, lumipad siya habang dumadaan si Yuan Kongya sa itaas,
at isang dambuhalang buhawi ang nabuo patungo sa himpapawid, nagiging isang higanteng sibat na nakatutok kay Yuan Kongya. Kahit na halos wala nang makita si Yuan Kongya, matalas pa rin ang kanyang pandama. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinuntok ang baluti ni Wei Dinghai gamit ang kanyang kamao, nagpapadala ng alon ng puwersa sa paligid. Nagkadurog-durog ang yelong baluti. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw ng nagkapira-piraso ang baluti, nagkalat ang mga tipak ng yelo na parang mga snowflakes. Bumagsak ang katawan ni Wei Dinghai sa lupa, basag ang kanyang frost armor na parang salamin. Unti-unting dumaloy ang dugo sa puting niebe sa paligid niya. Akala ni Wei Dinghai na maaari niyang gamitin ang kahinaan ni Yuan Kongya para agawin ang kanyang pinagmumulan ng kapangyarihan. Ngunit hindi niya inasahan na kahit sugatan, si Yuan Kongya ay mananatiling lubhang makapangyarihan. Sa isang mabilis na galaw, tinuhog ni Yuan Kongya ng yelong sibat si Wei Dinghai na agad na ikinamatay nito. Ang nakakapangilabot na eksena ay nagbigay babala sa lahat ng mga nakamasid. Kahit sugatan si Yuan Kongya, ang kanyang kapangyarihan ay higit pa sa kaya nilang harapin. Hindi sila tulad ni Jiang Yi, wala silang sapat na mga reserba ng kapangyarihan o ang malakas na depensa ng kanyang space jumping ability. Kung hindi kayang talunin ni Yuan Kongya si Jiang Yi, madali lamang silang durugin. Matapos patayin si Wei Dinghai, nagpatuloy si Yuan Kongya sa pagtakas. Hindi nagmadali si Jiang Yi sa paghabol, sa halip kalmado niyang sinundan ito. Habang dumaraan siya sa katawan ni Wei Dinghai na nakahandusay sa lupa, tumingin siya rito nang may isang malamig na ngiti. Mga kasama, sabi niya, malubha na ang sugat ni Yuan Kongya ngayon. Kung gusto ninyong angkinin ang kanyang kapangyarihan, sige, subukan niyo. Magaan ang tono ng kanyang boses, ngunit para sa mga nakikinig, may halong pangungutya. Para bang tinatawanan niya ang labis na tiwala ni Wei Dinghai sa sarili. Sino nga ba ang mag-aakalang makakalaban nila ang isang sugatan, ngunit epsilon level na nila lang? Hindi ito basta-basta magagawa ni Numan. Patuloy na tinutulak ni Jiang Yi si Yuan Kongya hanggang sa huling patak ng kanyang lakas. Kahit walang kumilos, marahil ilan sa kanila ay nakapag-isip na subukan, pero agad nilang napagtanto na hindi sila sapat na malakas para makipaglaban kay Jiang Yi. Natahimik ang lahat. Alam nila ang kanilang lugar. Muling tinignan sila ni Jiang Yi, may bahagyang ngiti sa kanyang labi, bago siya nag-teleport papalayo upang ipagpatuloy ang paghabol. Hindi siya nagmamadali. Sa ngayon, marami pa siyang oras. Hindi siya kayang patayin ni Yuan Kongya at hindi rin niya ito kayang patayin. Ngunit tao pa rin sila at kahit ang pinakamalakas ay napapagod. Kailangan nila ng pagkain at pahinga. Si Yuan Kongya, na ngayoy bulag, walang tulog at walang pagkain, ay hindi magtatagal kahit gaano pa siya kalakas. Samantala, si Jiang Yi ay may malaking inventaryo ng supply at kahit mga pampasiglang pangmilitar upang manatiling gising. Oras na lang ang hinihintay bago siya mapagod ng husto. Naglaho sina Jiang Yi at Yuan Kongya sa pinangyarihan ng digmaan na nagbigay ng ginhawa sa mga natirang nagmamasid habang maingat na sumilip mula sa kanilang mga pinagtataguan. Nakatitig si Baili Changqing sa direksyon na tinahak ni Jiang Yi at hindi napigilang sabihin, sa huli, siya ang tunay na nagwagi. Kung makuha ni Jiang Yi ang kapangyarihan ni Yuan Kongya, maaari siyang umabot sa epsilon level. At kapag nangyari iyon, magiging siya ang pinakamalakas na mutant sa buong rehiyon ng Jiangnan. Sa puntong iyon, ang mga katulad nila ay titingala na lang sa kanya. Kinamot ni Baili Changqing ang ulo at napabulong, sinabi ng kapitan na isasama siya sa grupo natin, pero kung mangyayari iyon, siya na ang magiging leader natin. Sa sandaling iyon, lumapit si Eji Kang, ang demolition expert nila, at seryosong nagsalita, hindi ba parang planado ang lahat ng ito? Para bang lahat tayo ay mga piyesa lang sa laro niya? Tiningnan ni Baili Changqing si Eji Kang na may pilit na ngiti. Ginamit? Baka nga. Pero lahat tayo ay ginagawa lang ang kinakailangan. Mukhang mas tanggap na niya ang sitwasyon. Kahit pa nagagamit sila, kung maganda naman ang kahihinatnan at maaabot nila ang kanilang layunin, hindi siya magagalit kay Jiang Yi. Sa katunayan, baka pa nga magpasalamat pa siya rito. Kung wala si Jiang Yi, hindi nila matutuklasan ang lihim ng snow worship, at maaaring masalanta hindi lang ang rehiyon ng Jiangnan, kundi pati ang ibang mga bansa. Napabuntong hininga siya. Ang tanging panghihinayang ko ay ang ating kapitan, baka sana'y mas tumagal pa siya ng kaunti. Nagpakita ng lungkot sa mga mata ni Eji Kang. Ang pagkawala ng kanilang kapitan, ang kanilang pinuno, ay isang malaking dagok sa kanilang grupo.
Natahimik si Baili Changqing at nanahimik ang buong grupo, nagluluksa sa kanilang pagkawala. Talaga bang masisisi nila si Jiang Yi sa nangyari? Kung hindi dahil sa kanya, baka mas tumagal pa ng kaunti ang buhay ng kanilang kapitan. Pero alam nilang lahat na ang mga sugat nito ay hindi na magagamot. Kahit wala si Jiang Yi, mamamatay din siya sa madaling panahon. At least namatay siya sa larangan ng digmaan, lumalaban ng may karangalan, na maaaring iyon na ang pinakamabuting paraan para sa kanya. Samantala, patuloy na tumatakas si Yuan Kongya. Hindi sa hindi niya kayang talunin si Jiang Yi, kundi hindi niya kayang matalo sa kanya. Bulag na siya, at nanghihina na ang kanyang mga kapangyarihan, kaya't desperado siyang makahanap ng lugar para makabawi. Marami siyang kakayahan, kabilang na ang ilang makakapagpagaling sa kanya, at kampante siya na kung bibigyan lang siya ng sapat na oras, makakahanap siya ng paraan para maibalik ang lakas niya. Pero sa likod niya, alam niyang si Jiang Yi ay nagmamasid, hindi siya binibigyan ng pagkakataon para magpahinga. Kahit hindi niya ito nakikita, nararamdaman niya ang presensya nito, parang isang buitre na naghihintay ng kanyang kamatayan. Hindi nagmamadali si Jiang Yi, nakakatakot ang kanyang pasensya. Pinapanatili niya ang tamang distansya, laging nagbabantay sa kanya. Sa tuwing susubukan niyang huminto at magpahinga, pinipilit siya nitong muling lumaban gamit ang maingat na tinutok na origin bullet. Sa tuwing nangyayari ito, lalong lumalala ang mga sugat niya. Habang si Jiang Yi ay nagpapahinga at kumakain mula sa kanyang mga supply, si Yuan Kongya naman ay unti-unting bumabagsak, parang isang agila na hinahabol ng oras mismo. Si Jiang Yi ay nag-iniksyon pa ng mga pampasiglang pangmilitar, kaya't nananatili siyang gising ng 3 araw at gabi ng walang tulog. Kaya niyang ituloy ito, at sa huli, alam niyang sulit ang gantimpala, isang pinagmumulan ng kapangyarihan mula sa isang Epsilon level na mutant. Naglalakad si Yuan Kongya sa niebe, bulag na ang mga mata at wala ng direksyon. Kinabukasan, sa pamamagitan ng instinto, natagpuan niya ang isang inabandonang department store na nakalubog sa niebe. Inakala niyang ito na ang pagkakataon niya upang makahanap ng pagkain at makabawi ng lakas. Ngunit sa paglapit niya, isang rocket ang tumama sa gusali at nagliyab ito. Lahat ng supply ay nasira sa isang iglap. Pagod at gutom na gutom, nakaramdam si Yuan Kongya ng kawalang pag-asa. Inikot niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga kulay abong mata ay tumingin sa malayo. Naroon si Jiang Yi, kalmadong nakatayo, hawak ang isang bazooka at nakangiti. Itinaas niya ang kanyang kamay sa galit, tinawag ang isang makapangyarihang bagyo upang wasakin ang buong bundok kung saan siya nakatayo. Ngunit gaano man kalakas ang bagyo, hindi nito maabot si Jiang Yi. Pinoprotektahan siya ng 2 dambuhalang triangular na pinto mula sa ibang dimensyon, tinatanggihan ang anumang pinsala. Mahina ngunit matatag na nagsalita si Jiang Yi, bakit hindi ka nalang sumuko? Wala nang natitira sa paligid mo. Patay na ang mga magulang mo. Patay na si Shen Yishen. Pati na ang libo-libo mong tagasunod sa snow worship, pinatay mo rin. Para saan ka pa lumalaban? Kahit manalo ka, mag-isa ka pa rin. Hindi mo ba nararamdaman ang pagsisisi? Ikaw ang nagdulot ng lahat ng ito. Tahimik na nakinig si Yuan Kongya sa mga salita ni Jiang Yi. Wala siyang ipinakitang emosyon at hindi siya sumagot. Matapos magdaan ng isang malakas na bagyo, tahimik siyang tumalikod at patuloy na tumakbo palayo. Hindi na bahala si Jiang Yi. Kalma siyang sumunod sa malayo. Si Yuan Kongya, naliligaw at litong-lito, ay parang isang insektong lumilipad ng walang direksyon. Tumakbo siya batay lamang sa kanyang instinct. Sa ikatlong araw, narating niya ang dulo ng Tianhai City. Sa puntong ito, sobrang hina na niya. Ang kanyang mukha, na di kalakihan, maliit lang na parang palad, ay mas maputla pa kaysa sa mga nyebe sa paligid. 3 araw na siyang walang kinakain. Sa tuwing susubukan niyang maghanap ng pagkain, sisirain ito ni Jiang Yi bago pa man siya makalapit. Hindi rin siya makapagpahinga dahil alam niyang palaging nakatutok sa kanya ang baril ni Jiang Yi. Para itong purong kawalan ng pag-asa, parang hinihiwa gamit ang mapurol na kutsilyo, dahan-dahan at masakit. Kung mas malakas na mutant ang kaharap niya at pinatay siya agad, marahil mas madali pa itong natanggap. Pero sa halip, unti-unti siyang hinihila pababa, parang isang malagkit na bandage na hindi maalis-alis. Pakiramdam niya ay wala ng pag-asa, pero wala siyang ibang magawa kundi magpatuloy. Shen Yishen, sana'y buhay ka pa, bulong niya sa sarili, habang paika-ikang umaakyat sa isang bundok na puno ng nyebe. Sa likod, nasa halos 1 kilometro ang layo ni Jiang Yi, mukhang malakas at kampante.
Nag-iniksyon siya ng pampasigla, kaya't mas alerto pa ang kanyang katawan kaysa dati. Alam niyang malapit na siyang manalo. Narating ni Yuan Kongya ang tuktok ng bundok na nababalot ng nyebe. Humampas ang malamig na hangin sa kanyang mga pisngi, pero kahit malamig, hindi iyon ang iniinda niya. Mas pinahihirapan siya ng matinding pagod na nararamdaman niya. Mabigat na ang kanyang mga mata, at gaano man siya magpumilit, hindi niya ito mapanatiling bukas. Sa bawat pagsubok niyang matulog, isang bala mula sa baril ni Jiang Yi ang lumilipad papunta sa kanya, pinipilit siyang manatiling gising. Pagod na ako, sobrang pagod, bulong ni Yuan Kongya. Ang kanyang maliit at maputlang mukha ay puno ng kalungkutan, parang batang binubuli na naghahanap ng magtatanggol sa kanya. O Diyos, hindi ba ako ang pinakatapat mong tagasunod? Pakiusap, iligtas mo ako, dasal niya habang magkadaop ang mga palad. Ngunit walang boses na sumagot sa kanya. Bakit? Bakit hindi ako tinutulungan ng Diyos? May nagawa ba akong mali? Tanong niya sa sarili. Lahat ng ginawa ko ay para sa isang dalisay at malinis na mundo. Muling pumasok sa isip niya si Xing Yishan. Xing Yishan, ano ang gagawin ko? Maaari mo ba akong turuan? Sa sandaling ito, hindi na siya mukhang malamig at makapangyarihang pinuno ng snow worship. Isa na siyang batang babae, nawawala at natatakot. Sa kanyang isip, nakita niya ang mga mukha. Nakangiti sa kanya ang kanyang mga magulang, iniaabot ang kanilang mga kamay. Kongya, sumama ka na sa amin. Pumunta na tayo sa langit. Pagkatapos, sa kanyang paningin, lumitaw si Xing Yishan at seryosong sinabi sa kanya, Kongya, magising ka. Magising ka. Bigla, tumakbo si Yuan Kongya kay Xing Yishan, sinasabing, susuko na ako ngayon. Lahat ng mahal ko ay nawala na, at ang mga nagmahal sa akin ay namatay din dahil sa akin. Ano pa ang dahilan para mabuhay ako? Sa puntong iyon, napuno ng luha ang mga tuyong mata ni Yuan Kongya. Xing Yishan, mahal ko, masaya akong narito ka. Isang malumanay na lullaby ang nagsimulang tumugtog sa kanyang isipan. Tulog na mahal ko. Tulog na aking munting prinsesa. Humapay ang kanyang katawan habang pinipilit niyang manatiling gising. Sobrang pagod na siya, gutom na gutom, at para na siyang isang walang laman na katawan. Naglakad si Yuan Kongya patungo sa isang tuyong puno at dahan-dahang sumandal dito. Xing Yishan, bulong niya. Gutom na ako, ito ang kanyang huling mga salita, bago tuluyang ipinikit ang kanyang mga mata. Mula sa malayo, nakita ni Jiang Yi na nakatulog siya. Tahimik niyang itinaas ang kanyang baril at tinutok ito sa kanya. Pinaputok niya ang baril. Ngunit bago pa tumama ang bala, huminto ito 1 metro mula sa kanya at bumagsak sa lupa. Hindi pa rin patay, bulong ni Jiang Yi. Tinitigan niya si Yuan Kongya, ngunit hindi siya lumapit. Alam niya na ang sugatang hayop ang pinakamapanganib. Kung talagang malapit na sa kamatayan si Yuan Kongya, ang huling atake nito ang magiging pinakamabangis sa lahat. Hindi nagmadali si Jiang Yi. Ubus na ang kanyang mga espesyal na origin bullet, kaya kinuha niya ang ibang baril, isang makapangyarihang sniper rifle. Sa pagkakataong ito, tinutok niya sa katawan ni Yuan Kongya, hindi sa kanyang ulo, dahil ayaw niyang sirain ang bahagi na naglalaman ng kanyang pinagmumulan ng kapangyarihan. Pagkalipas ng ilang minuto, kinuha ni Jiang Yi ang unang putok. Ngunit hindi ito umubra. Ang isip ni Yuan Kongya ay patuloy na nagpoprotekta sa kanya, hinaharangan ang atake. Itinabi ni Jiang Yi ang baril at patuloy na nagmamasid mula sa dilim. Sa puntong ito, nawalan na ng malay si Yuan Kongya. Ang kanyang depensa ay gumagana na lang sa pamamagitan ng purong instinct. Nanatiling malayo si Jiang Yi, paminsan-minsan ay umaatake. Nagpatuloy ito ng buong araw at gabi. Sa wakas, pagkatapos ng napakahabang oras, si Yuan Kongya, ang pinakamalakas na mutant sa Tianhai City, ay lubos na napagod. Ang malalaking kalibre ng bala ni Jiang Yi ay tumagos sa kanyang katawan, halos pinupunit siya ng buo. Nakakatakot ang eksena. Isang batang babae, wasak ang katawan. Pero wala nang ibang pagpipilian si Jiang Yi. Sa harap ng ganitong kalakas na mutant, kailangan niyang maging maingat kahit patila malupit. Walang puwang ang kabaitan sa larangan ng digmaan kahit pa sa patay na. At ito ang nararapat na wakas para sa kanya. Si Yuan Kongya ang nagdulot ng kaguluhang nagdala ng milyon-milyong mga zombie sa Tianhai City na nagresulta sa pagkamatay ng napakaraming tao. Ito ang kabayarang kailangan niyang harapin dahil sa kanyang kawalang pakialam sa buhay ng tao. Nang makita ang huling eksena, sigurado si Jiang Yi na tunay ng patay si Yuan Kongya.
Namumula ang kanyang mga mata. 4 na araw at 3 gabi na siyang hindi natutulog. Kung hindi dahil sa mga gamot na nagpapanatili sa kanyang gising, baka bumagsak na rin siya sa tabi ni Yuan Kongya. Huminga ng malalim si Jiang Yi at dahan-dahang lumapit sa kanyang walang buhay na katawan. Ang huling hakbang tungo sa tagumpay ang palaging pinakamahirap. Ayaw niyang magkamali sa mga sandaling ito. Maingat niyang sinuri muli ang paligid upang matiyak na walang ibang tao sa paligid. Kahit may dumating, hindi mag-aalala si Jiang Yi. Malakas pa rin ang kanyang mga kapangyarihan, at kaya niyang sirain ang sinumang magtangkang humadlang sa kanya. Matapos mamatay sina Yuan Kongya at Bian Jianwu, wala nang makakalaban sa kanya sa Tianhai City. Susunod, kukunin niya ang pinagmumulan ng kapangyarihan ni Yuan Kongya, at lalo pa siyang lalakas, isang tunay na hindi matatalong mutant. Hindi ko talaga inasam na maging makapangyarihan, bulong niya. Pero kung ang kapangyarihan lang ang paraan para mabuhay, patuloy ko itong hahabulin. Dahan-dahan ang bawat hakbang ni Jiang Yi hanggang sa marating niya ang katawan ni Yuan Kongya. Ang dating 2 kilometro na distansya ay inabot siya ng 10 minuto para tawirin. Nang sa wakas ay tumayo siya sa ibabaw nito, inilagay niya ang kanyang kanang kamay sa noo ni Yuan Kongya. Sa sumunod na sandali, isang napakalakas na puwersa ang dumaloy sa kanyang palad papunta sa kanyang katawan, parang isang ilog na umaagos sa loob niya. Ang kanyang kanang mata ay kumislap ng napakaliwanag, sapat na upang liwanagan ang buong paligid. Kasabay nito, sa kanyang kaliwang mata, isang dim ngunit malalim na ningning ang nagsimulang magpakita. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Layunin kong isalin sa ating salitang Tagalog ang Global Freeze hanggang sa pinakabagong episode. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon, at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in action.